Hello guys, gusto ko lang siguro mag-share ng mga knowledge and knowledgeable acknowledgement na tungkol sa mga buhay-buhay na hindi mo dapat isip-isipin, hindi mo dapat problemahin. Ito, inisip ko kanina, gusto kong i-content ay yung mga bagay na kung nagkasakit ka, hindi yan nagkataon lang, hindi yan nangyari lang sa buhay mo. Lahat ng nangyayari sa buhay mo ay may purpose. Nagkasakit ka ng diabetes. Ano pala kaya pala nagkasakit ka ng diabetes? Binaon ka sa utang ng diabetes ang sakit mo para yung anak mo hindi marulong sa droga. Para yung anak mo hindi marulong sa masamang bisyo, hindi maging malaki ulo, hindi maging mayabang kasi nga mapera kayo. Kaya nagkabambang ko sa utang dahil sa diabetes na yun para maprotektahan yung anak mo na hindi sumama sa mga taong pasakal o pusakal, para hindi sumama sa mga ganun o kaya hindi makatapos kasi nga baka ang ending ay maloko siya sa business or makaramdam siya ng hindi maganda sa trabahong papasukan niya na baka maabandon siya sa lugar na yun sa pagkatrabaho niya ng boss niya or anything na baka mapatay siya dahil sa trabaho niya na mataas. Yeah. Ang gusto ko lang matutunan nyo guys is nakain ba ako? Gusto ko lang matutunan nyo na hindi lahat ng bagay na nangyayari sa buhay nyo ay nangyari lang ng di sadya. Lahat yan inudyok ng pagkakataon, inudyok ng panahon. Kasi hindi naman tayo gumagalaw na parang gawin natin to, gawin mo yan, gawin natin. Hindi ganun. Maraming nakalihim na gawain na hindi natin alam kung ano yung nagawa natin, kung ano yung nangyari sa atin na hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam nun. I am hand of God, Christian Di Balagar. Kamay ako ng Diyos. Kung nag-ano kayo sa buhay niyo na bakit ganti buhay ko, bakit ganun? Ako nasabi ko sa Diyos, bakit ganti buhay ko ako? Kasi nga, napakahirap nung naging buhay ko. Simula naging hand of God ako. Gusto kong malaman nyo na kahit napakahirap ng buhay, hindi kayo pababayaan ng Diyos kasi hindi kanya bubuhayin para pahirapan lang. Hindi kanya binuhay para lang mahirap. Hindi kanya binuhay para lang pabayaan. Binuhay kanya para supportahan ka sa mga kailangan mo, i-provide niya yung mga needs mo, mapasaya ka, pagtanggol ka, maprotektahan ka, mailagay ka sa tamang katwiran, mailagay ka sa rurong tagumpay. Kasi nga hindi ka gagawin ng Diyos tapos wala lang siyang gagawin para sa'yo. Ginawa niya tayong lahat para sa isang bagay na meron siyang magagawa para sa'yo. Kasi kung wala naman siyang magagawa para sa'yo, ba't kanya palilikayan, di ba? Ba't pa niya lilikayan kung wala naman siyang magagawa para sa'yo? Ayun, kaya kung kayo guys, kung may mga problema kayo, meron kayong mga bagay na parang hindi nyo maunawaan at napakasakit na. Ako namatay na yung puso ko, sobrang sakit. Hanggang ngayon patay yung puso ko. May mga bagay kayo na hindi nyo maintindihan, ba't napakasakit ng buhay nyo. Tandaan nyo, hindi lahat ng tao ay kaya ang nakaya nyo. Dahil meron tayo sariling kwento ng buhay. Sariling kwento ng buhay na hindi kung papaano. Kung masakit, kung mahirap. Dahil ang mayaman, pag mahirap talaga yun. Dahil papayayaman sila. Pag mag-aaral ka, mahirap talaga yun. Hindi yun madali. Kung meron nangyayari sa buhay nyo, hindi yun madali, hindi yun mahirap. Na hindi madali o hindi mahirap. Kasi lahat ng bagay dapat perfecto, todo. Kasi kung hindi ito todo yung mga bagay na hindi mo nararanasan mo, hindi mo matututunan yung learnings. Kasi kung hindi tinodo ng Diyos yung hirap ng buhay mo, hindi mo malalaman na ganun pala kahirap. At yung mga step na pinagdaanan mo, hindi mo malalaman yung pinakadulo ng hirap, kung ano yung nangyari sa'yo, kung ano yung mangyayari sa dulo ng hirap na yun. Yan.
Meron akong liligawang babae, si Denise. Gustong gusto ko siya, mahal na mahal ko siya kahit ilang araw ka-iglesia ko siya. Gustong gusto ko siya. Bukas tutusubukan ko siyang ligawan. It's either do or die. Pag hindi. Pag oo. Ayun guys, sana makamit ko yung sana maging success ako sa gagawin ko at sana ma-confirm na pwede ko siyang ligawan or pwede maging kami in the future. Good night guys.